Paano mo gagawin? Kung ikaw mismo kulang sa kaalaman ng responsibilidad mo nung ikaw ay estudyante. Nung ikaw ay binigyan ng magandang oportunidad. Yun po ba? Yung latest upload ni Ramil, no, about doon sa isang scholar, no, yung babae, is a good example kung bakit naging ganun kahigpit. Bakit para kay Ramil hanggat maaari huwag kayong mag-nonobya or magbo-boyfriend, girlfriend, no, doon sa kanyang mga scholar. Isa pong patunay yung nangyari sa batang yan. Na ngayon, diba? Grabe yung masabi natin kamalasan na inabot sa buhay. Dahil inuna yung harder dito. Ano ba tawag natin doon? Ano ba yung gusto mo sabihin doon? Yun naman talaga yun eh. Na buntis eh. Oh. Okay, ang kaibahan nila, yes, babae siya. Lalaki yung huling umalis. Pero the lesson here is makinig kayo. Diba? Dahil hindi ginawa sa inyo yon. Dahil sa gusto lang ni Tekram na maging mabango kayo sa sponsor, na para tuloy-tuloy kayong tulungan, no? At tuloy-tuloy yung revenue niya. Hindi ganon. Walang ganon sa isipin si Ramil para siya ay maghigpit. No? Gusto niya lang ma-value nitong mga batang ito yung kahalagahan ng suportang nare-receive nila dito sa mga sponsor at sa mga taong may bubuting kalooban. So, malaking halimbawa or pangyayari itong pag-vlog uli ni Ramil, no, sa mga taong ito. Kasi it shows, no, na kahit hindi tunay na anak at kahit yan ay may tulong ng mga sponsor, yung mga batang tinutulungan ni Ramil noon hanggang ngayon, no? Lahat sila pinapahalagahan ni Ramil. Lahat sila, no? Itinuturing ni Ramil na mga batang kailangan niyang tulungan. Of course, with the help of those sponsor. No? Hindi siya naghihigpit dahil sa gusto niyang kontrolin. It's not about that. It's about the future, no? Yun yung kay Ramil na i-grab ninyo. Kasi maraming katulad ninyo mga bata, no, na maaring gusto mag-aral na hindi lang maabot ni Ramil or hindi lang maabot ng ibang mga charity vloggers. Pero kayo na mga nabibigyan ng pagkakataon, no, ng chance na ayusin yung inyong buhay, dapat ginagrab ninyo yung mga ganong opportunity. Di ba? Kaya ako naintindihan ko yung sitwasyon ni Ramil bilang isang magulang. Bukod pa doon sa dahil may tulong ng mga sponsor. Kasi nga, yun yung gusto niyang iparamdam, ipaalam, ipakita, no? Doon sa umalis. At doon pa sa mga batang nandiyaraan na kanyang tinutulungan ngayon or tinutulungan kasama ng mga sponsor. No? Na dapat i-grab ninyo yung mga ganyang opportunity. Dahil bihira at maswerte kayo dahil isa kayo sa sinusuportahan, no, ng kapwa nating Pilipino na hindi naman kayo kaano-ano, no? Pinakita ni Ramil ang sitwasyon ng buhay ninyo, diba? Kung ano ang inyong mga pangarap sa buhay, ano yung mga gusto nyo gawin sa pamilya nyo. Prenisinta ni Ramil, nagustuhan ng mga viewers, nabigyan kayo ng tulong, so dapat pahalagahan niyo. Yun po yung dahilan kung bakit si Ramil ganyan sa mga tinutulungan. May rules talaga siya na mahigpit na ipinatutupad. Kasi nga, gusto niya makita na maayos kayo. Dahil any achievement na makakamtan ni Ramil, no, napakalaking bagay po sa kanya, no? Yung fulfillment niya po, yun yung kay Ramil. Yung fulfillment niya na makapagpabago ng buhay
Which is lagi niya naman minimension yan. Isa lang. No? Sa mga natulungan niya na yan, nabago niya ang buhay, napakalaki ng epekto sa kanya. No? Mayroon siyang nailapit sa Diyos, mayroon siyang nabigyan ng magandang future. No? So, malaki pong achievement kay Ramil. And ako mismo, no? Alam ko yung pakiramdam na yun. Dahil alam ko kasi, mahirap po mag-charity vlogging. Pupunta ka sa mga lugar na hindi mo alam kung anong aksidente or anong sakuna yung pwedeng mangyari sa iyo doon. Ano yung paano magre-react yung mga nandoon sa marami pong risk ang naka-abang, no, sa mga katulad ni Ramil na nagcha-charity vlogging. Alam naman natin na hindi yung chance na mangyari yan, hindi naman ganun kalaki, pero kumaga nanduroon pa rin yung risk, no? Kaya lang gusto niya talagang tumulong. Kaya sana yung mga katulad itong senior ni Ramil, no, na binalikan niyang scholar, no, maging aral ito sa iba pang scholars. And of course, kasama dyan siyempre si Luis. Hindi ito, it's a matter of babae or lalaki. It's a matter of how you're going to treasures, diba? Yung opportunity na nabigay sa iyo. So, yun po yung lalamanin, no? Ang kwentong ito. Marami na akong nasabi. Okay, so allow me to share yung portion na kung saan kinausap uli ni Ramil, ito ang kanya dating scholar. Nakakaawa nga yung sitwasyon. Nakakaawa talaga. Na sinayang. Ako, nung napanood ko to, sabi ko, grabe yung sinayang oportunidad. Dahil sa sitwasyon ng buhay nila ngayon. So, ang isi-share ko lang po sa inyo, yung portion na kung saan nakausap ulit ni Tekram, yung dating nilang scholar. Dito ko na. Para makita ka ng mga katekram. Kasi tayo mo makinig. Kasi Sana yung lakas-lakasan mo pa rin. Sana medyo nalakas-lakasan. No? Kasi tignan mo yung sitwasyon ng buhay niya ngayon. 3 ang anak. Mukhang yung dalawa, iba yung tatay. Tapos yung 1 week month old, iba rin nata yung tatay. Tapos parehong mga yung responsable. Responsable yung mga nakuha niyang partner. makikinig sa mga magulang. Hindi ako po mahirap na ngayon. Hindi niya po sabi po siya sa mga anak siya. Bakit siya? Lahat po na nabasa ako niya. Gagawin din po siyempre anak ko po hindi ko mapabayaan. Antakin mo kung yung anak niya ngayon na panganay is 3 years old. So, di ba? Bata pa nito. Sa itsura niya, parang bata pa ito. Oo, hindi ko kasi nasabaybayan. Ang akin lang dito kasi, yung aral, yung lessons na pwedeng makuha ng iba pang mga nasa poder ngayon ng manalastas. Ni Luis mismo. No? Ni Luis mismo. Okay? At yung mga nasaksihan nila. Kumaga, yung ginawa ni Dave is an example of masyadong naging mapusok. Itong si ate, ito yung resulta. Di ba? Yung kay Dave, kumbaga si Dave papunta pa lang eh. Si ate, nagpabalik-balik na kasi ilan na yung anak. No? Hindi sa pinagdaanuhan ko si ate. Kaya lang kasi, yan yung patunay kung bakit ganun si Ramil ka-istrikto, no? Sa pagpapatupad ng no boyfriend-girlfriend policy. Crush, okay. No? And I don't think naman na maghihigpit ng husto si Ramil kung nakikita niya naman na yung pagkakaroon ng girlfriend or boyfriend ng mga alaga nila is nakakatulong eh. It will serve as inspiration eh. Kung mga ganun kasi, okay lang. Pero yung iba, yung gusto mong gawin, iba ano na kasi yon. Yan yung delikado. No? Na kung uunahin mo pa yon. Katulad nitong si ate, si Dave. No? Meron silang mga gustong unahin sa katawan nila.
Di ba? Eh, ano pa naman matatawag mo rito? Bakit nabuntis si ate? Dahil yun ang hinahanap niya. Yun yung gusto niya. No, inuna niya yung harder, deeper. Kesa sa makapagtapos, no? Magawa yung mga pangarap niya, pahalagahan yung mga tulong na binigay ng mga sponsors sa kanya. Hindi naman mauwi sa ganito si ate kung hindi niya inuna yun eh. No? At kung nakinig siya, no, sa mga payo ng magulang niya at kay Tekram. Yun na naman tayo, hindi ka. Sa mga bata na po, nakakawa. Wala na naman pabayaan. Ubisan yung asawa na uwis na kumupang. Iwan na sila gabi-gabi. Barkada. Eh sabi ko, kasi puta, uwi ka pa na uwi yan. Sabi ko, imbes na ako pubili ka dito ako kakain kayo. Minsan, hindi raw sila inuuwi. Ang gabi na, hindi pa sila kumakain. Kaya ko po, wala sa pag-asawa. Puro ano. Sa ulan, napantak na. Pangalawa na naman. Kami nga po. Biruin mo yung pinagpalit niya. Di ba? Sa magandang kinabukasan na ibibigay, no? Ng Tekram community. So, dadagdag lang to. Hindi sa pag-aaral niyo. Alam niyo kaya, one reason, no? Kaya hindi umaasenso ang isang bansa is yung kakulangan ng mga tao doon sa educations. Tignan nyo po, pansinin ninyo yung mga nasa first world country. Yung mga nasa mayayamang bansa. No? Isa sa palatandaan is yung napakaliit ng population nila. Yung birth numbers nila is hindi ganun karami. No? Ano yun po yan? One example is Singapore. No? Napaka-konti ng mga bagong babies nila at nagsisipag-asawa yung kanilang mga lokal, no? Mga 30, nasa mga ganyang edad. Pero tignan nyo po yung ekonomiya nila. Malakas. Tignan nyo yung Pilipinas. 18, 19. Di ba? Tapos kung mag-anak, dahil kapos sa pera, no, sa anak na lang sila nagpapayaman. No? Yun po yung nagiging sistema sa Pilipinas. Yeah. And yan, katulad nitong si ate, napakabata pa, ilan na yung anak. So paano niya bubuhayan? Umaasa sa magulang niya. Ano sabi nung nanay niya, yung asawa, yung partner, naniiwan sila ng hating gabi para pumunta sa barkada, hindi sila kumakain. So, ganun po ganun yung magiging cycle ng buhay nila. So sa tingin ninyo, saan mapupunta ngayon yung buhay ng mga anak ni ate na yan? Ng scholar na yan? Di ba? So iikot na lang po ng ganun yung buhay nila. Hanggang sa kung ano yung nangyari dito kay ate, pwedeng mangyari doon sa mga magiging anak niya. Bakit? Kasi siya mismo, hindi niya inisip yung future niya. Hindi niya inisip yung future niya. So ngayon, sinong mahihirapan? Ipapasa niya ngayon yung hirap na nadanas niya dyan sa magiging anak niya. So anong future meron ang anak niya? Na samantalang meron siyang tsansa na baguhin yun kung siya ay nakinig sa mga magulang niya at kay Tekram. Di po ba? And that's the reason kung bakit naging mahigpit si Ramil. Okay, lalo na kay Dave dahil nga si Dave ay special sa kanya. Diba? Special sa kanya si Dave. At alam natin lahat yung kwento na yan. Ngayon, ginawa niya yung pinakabawal. Kung ano-ano pa yung nasabi niya. So, but at least, di ba, lumabas yung totoo about sa paborito niya sa isa sa mga anak-anak. And, yes, maaaring hindi siya mabuntis. Lalaki siya. Pero pag nakabuntis siya, same thing. Yung responsibilidad bilang isang magulang, magagampanan niya ba? Na ibibigay niya ba yung future ng magiging anak niya? Diba? Kasi dito sa Tekram,
community kung ikaw ay porsigido sa pag-aaral mo for sure. Kasi marami na silang napatapos eh. Marami silang mga batang natulungan. Kasi dito sa live na to, minention no, ng nanay nitong dating scholar ng Tekram. Kung ano-ano na yung mga naging achievements nun. Siya, ito. Nag-aalaga ngayon ng bago niyang anak. Cesarean pa siya. Hindi natin sa inaano si ate, pero nasa kanya yung kasalanan. Kasi may oportunidad siya. But she ignores it and follow no yung kanyang puso at puson. So sana maging lesson din ito, no? Hindi lang sa mga manunood or sa mga batang sinusuportahan ni Ramil. Sana yung mga makapanood din nito is yung mga mismong mga kasing edad ni ate. Na the opportunity na meron kayo ay minsan lang dumating sa buhay natin. So grab it. Swerte mo kung may second chance. Napakaswerte mo ng tao. Ito, kahit tulungan mo ito ni Ramil uli ngayon. No? Paano niya pa magagawa yan? Ilan yung anak niya inaalagaan niya? No? Kabagong panganak na siya. Kahit pag-aralin siya ni Ramil uli. So, paano yung mga anak niya? May maliit siya, may pinapadede siya. So, paano siya wala na. Di ba, nasira. Yung magandang future na no, na ibinigay sa kanya ng community na para siya ay maging responsableng magulang. Hindi ko sinasabi na dahil sa nangyari niyan, hindi na siya magiging responsableng magulang. Pwede pa rin naman. Kaya lang, paano mo ipapakita? Paano mo gagawin? Kung ikaw mismo kulang sa kaalaman ng responsibilidad mo nung ikaw ay estudyante. Nung ikaw ay binigyan ng magandang oportunidad. Yun po ba? So, kaya nagtataka ako dun sa mga bumabatikos kay Ramil. Ito yung mga taong makikitid ang mahinang umintindi or ayaw lang intindihin. I hope mapanood nila to. Kung bakit naging ganun si Ramil, no? Sky Dave at sa iba pang bata na kanyang natulungan or tinutulungan. Okay? And I hope, di ba? Dahil si Luis nandoon, nakikita niya tong vlog na to, first hand, alam niya to. Bago pa ito mangyari, maaaring may alam na siya. Na huwag nilang sayangin yung mga binibigay sa kanila na mga oportunidad. Dahil maraming Pilipino, maraming mga kabataan na gustong mag-aral, no? Pero wala silang way paano nila gagawin yun. So kaya sana doon sa mga batang matutulungan ng Tekram community at ng iba pang charity vloggers, no? I-grab ninyo at ingatan ninyo kung gusto ninyo ng magandang kinabukasan. No, hindi kumbaga susi ang pag-aaral ang magkaroon ng diploma. Di ba? Totoo 'yan. Kaya dapat ingatan yung mga ganitong oportunidad. No? Dapat pasalamat kayo. So kay ate talagang ganon, di ba? Inuna mo 'yan. So let's see kung tuloy-tuloy pa ba, kung anong tulong, no, ang pwedeng i-extend ni Ramil sa kanya. No? Kasi si Ramil, hindi naman basta-basta sumusuko, Tingnan natin, baka mayroon pa siyang maitutulong, no? Para sa future niya mismo. So, magandang lesson itong content na to ni Ramil. Okay. At it's sealed yung kanyang kagustuhan, yung kanyang pagdidisiplina, no? Lalong-lalo na sa pagkakaroon ng mga boyfriend girlfriend. Kasi ito na isa sa mga nag-resulta. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and
Matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Alright? Issue lang po tayo. Personalan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.